Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win. Sakto na mabali, papunta mo-tama. Alyo pag-wine na nag-alala mo, tama mo to ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, senior students at youth, awing mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
Hola, mi amigos, mi amigas. Maray na hapon sa inyo nagabos Bicol Landia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network, this is Showbiz Chica Istoryahanay with Mommy B. With that, good afternoon everyone. Today is Saturday, June 27. 2026 at maray na hapon sa inyo nagabos. Diyos maray na hapon sa inyo nagabos Bicolandia. Mayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras sa kapuluan ng Pilipinas ay 4:14 ng hapon. So napakagandang araw natin ngayon dahil kanina sadyang umulan lang sandali, wala pang 30 minutes again, 30 minutes lang ata or 10 minutes lang ata tapos na ang ulan at binigyan tayo ng magandang araw. So hanggang ngayon, napakainit na naman. So, dyan lang kayo relax. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. So, congratulations sa naganap kagabi na Pride Month celebration dyan sa House Theater ng Hotel St. Elias, Legazpi City. Pero kahit hindi ako naka-attend, pero nanonood ako sa live. So, napakaganda at napakaraming LGBTQNA+ na dumating. Sadyang hindi ako nakarating dahil may pinuntahan po akong importante. So, Happy Pride Month sa atin lahat. Sabi nga nila, the fact that it's 2026, yet we still use bakla or bading. Or bading as an insult or symbols of weakness means we need to celebrate pride now more than ever. Patuloy nating ipaglaban ang ating karapatang pagmamahal kahit sino o ano ka man. Happy Pride Month sa ating lahat. Basahin ko ang meaning of Pride Month. Pride is power. So happy Pride Month sa lahat ng LGBTQIA+, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa Bicolania, especially dito sa Legazpi. So the fact that it is 2026, yet we still use bakla or bading as insult or symbols of weakness. Means we need to celebrate pride now more than ever. Patuloy natin ipaglaban ang ating karapatan, pagmamahal, kahit sino o ano man. Happy Pride Month sa ating lahat. So babatiin ko ang aking mga kaibigan dyan sa LGBTQNA+, dito sa Legazpi, ang President ay si Christian Ayo, Vice President is Queen Claudia Celosa, Secretary Bonnie Litada Espinosa, Treasurer Miriam Jacobo, Auditor Fernan Perdigon, ang kanilang Public Information Officer si Kenneth or Kinilo Basco. Ayan, so ang LGBTQNA+ sa Daraga, ang President ay si Julius Martinez, Vice President si Cedric Henry Losomio, ang Secretary Chris Richard Lola, Treasurer Noel Angela Tuazon, Auditor Raymond Marbella, Public Information Officer ay si Eugene Kelly Castro. Ang LGBTQ naman dyan sa Kamalig, ang President ay si Yetpel Goni, Vice President si Rick Arcilia, Secretary Rodi Nibriha, Treasurer Merna Herrera, Auditor Carla Grahida, Public Information Officer Alwin Muliho. At sa regards din sa LGBTQ, 2nd District dyan sa Manito, Happy Pride Month po sa inyong lahat. And din dyan sa Rapu-Rapu, Happy Pride Month sa LGBTQNA+, sa Rapu-Rapu. Namumuna dyan si Jid O. Maunil and Marvin C. Ichala, Ray JB Anonoibo. Ayan. So, Happy Pride Month dyan po sa Rapu-Rapu. So, sa lahat ng mga LGBTQ dito sa Bicolandia, lalo-lalo na sa 2nd District, LGBTQNA+, Legazpi, LGBTQNA+, ay Kamalig, LGBTQIA+, Daraga, LGBTQNA+,
manito, lalo-lalo na LGBTQ&A+, rapo-rapo. Happy Pride Month po sa ating lahat. So, magtatapos na po ang Pride Month, ilang days na lang, always 4 days, 3 days na lang, magtatapos na ang Pride Month. So, Happy Pride Month sa ating lahat. So, may babasahin lang ako kasi may mga symbolize kasi itong pride is power, sabi nga. Para sa mga Quilnios, di ba? Bicol University College of Business, Economic and Management College Student Council Intersix exclusive pride flag. In 2021, a meaningful change was introduced by Valentino Bichetti of Intersix Equality Right in United Kingdom. The rainbow LGBTQIA+ flag has grown more exclusive, which is passing near affecting the ever-expanding spectrum of identities. It represents the added a striking yellow triangle with a purple circle, the symbol of the intersex pride flag to the progress pride flag. The evolution isn't just a design shift. It is a powerful statement of visibility, unity, and respect by weaving together colors and symbols from various LGBTQ&A+ identities. The update flag proudly honors those who have long been marginalized, reminding us the prides belong to everyone. So, Intersix exclusive flags. Pride flag. So, marami yan. Two-spirit pride flag. And then, trans-exclusive gay means pride flag. Queen people of color pride flag. Abrosexual pride flag. And then, drag pride flag. It's a pride culture drag. It's more than dazzling outfits and bold makeup. It's an art form that plays with gender, spokes fun at the roles, and the celebrate of self-expression, whether the performance or personal empowerment, drag challenges norms, and proudly with the flag for LGBTQ visibility. Purple stands for passion, white stands for transformation, and blue stands for loyal self-expression. The pink crown is a nod to the leadership and confidence found in the drag culture. That is drag pride flag. So yan po ang aming mga para sa mga queen Cleos or Quirios. Yan, para sa Kyrios, Queen Kyrios. Yan. So ang dami-dami talagang symbols of pride flag. So, sa lahat na nanood ngayon, thank you so much kay Grace Espadero na siya ang nag-sponsor kagabi sa lahat ng mga inomien sa party. Thank you so much, Madi. Hello, Mari. Hi kay Amara. Hello, Amara. Hello. Diyan ka lang. Thank you for watching. And then si Fernando Liamera, musta na? Ayan, mabuti naman po. Okay. So, diretso na tayo sa ating showbiz chika, istoryahanay. Napag-usapan nga ngayon ang hiwalayan ni Sir Gavin at Elma Asagra. Maraming nagsasabi na vlog lang daw ito. Although hindi pa naman nagbigay ng talagang announcement si Sir Gavin pati si Madam Elma, although hindi natin sila nakikita na magkakasama, pero wala naman talagang direct na nagsabi na iwalay na sila, although nagbigay si Elma sa kanyang Facebook account na talagang hiwalay na daw sila dahil may maling usapan daw. Sabi nga dito, sa gitna ng spekulasyon online, nilinaw ni Elma Asagra ang tunay na nangyari sa likod ng hiwalayan sa relasyon nila ni Sir Gavin na umaabot na 7 taon. Sabi ni Ma'am Ilma, we also have our own problems and struggle na kami lang ang nakakaalam. Naglabas ng emosyonal na pahayag sa hiwalayan nila ni Sir Gavin. Sa totoo lang, hindi ako maniwala na hiwalay na sila. Parang ano lang ito, parang vlog lang din. Alam mo naman si Sir Gavin nagagalit pag walang mga bablog, di ba?
So, talagang sabi nga hindi sana broken heart ang emoji kung hiwalay sina Sir Given at Ma'am Elma, di ba? Feeling ko hindi talaga sila naghiwalay. Frank lang yan. Kung isipin nyo nga, ang sabi sa kanilang post ay suportado nila ang isa't isa at sana suportahan ninyo pa rin sila kung saan sila dalhin ng tadhana. Feeling ko kasalanan na ang kanilang tadhana. Kasalanan na ba ang kanilang tadhana? At maraming may nagsasabi dito sa most repent, talaga, mga komento, talaga mabasahin ko para malaman nila kung sino ang nag-comment. Ang comment ni Tiger Boss, ang sabi dito, may pinagdaanan lang si Sir Gavin. Maraming nagsasabing na devil eye or black magic sila, nilalason ang utak niya, kaya nagkakaroon siya ng magulong kaisipan. Sabi yan ni Tiger Boss. Sabi naman ni Jeff or GC Refram Ortiz, baka magulat lang kayo, ikakasal na sila. O, di ba? Sa mga para-paraan lang yan para dadami, o lalong dadami ang kanilang subscriber. Dahil ito si Sir Given talagang everyday gusto niya, mayroon siyang binablog. Kaya nga nagkakasakit siya. Pero sabi naman ng kapatid niya, pag ito daw si Sir Given, matagal daw nagkasakit. Pero kung magkasakit man, sobrang-sobra. Pero alam nila kakayanin ni Sir Given. Although lumabas na si Sir Given after nga doon, parang gusto lang niya talaga magkaroon ng peace of mind. Parang call off lang muna sila ni Elma Asagra. So talagang mag-isa lang siya doon sa Kapenpin Brothers. Although may bahay naman talaga si Madam Elma Asagra, di ba? Bonggang-bongga, may bago siyang bahay. At bahay ng parents niya, pinaganda din niya. Pero sila nag-achieve, pero sila yumaman kako, di ba? So may kanya-kanya na silang business ngayon. Always busy din sila, hindi nila nasuklian ng kasiyahan ang kanilang relation. Puro na lang sila vlog, puro negosyo. Alam mo naman, may love streaming si Madam Asagra. So nakikita lang sa puro vlog. Pero sa tunay na pagmamahal, dapat hindi dadaan sa vlog. Di ba? Ang pagmamahal ay may sariling oras para may romance. Di ba? Pag love talaga may romance. Magbasa muna tayo. Galing kay Rose Trelius is watching dyan sa Bonot Legazpi, Proc 7, sa Richard Hardware. Yan si Tita Rose, napakaganda. Tita Rose, kailan ulit tayo sa Sayaw Matagal na? At si Alejandro Alianza, ng General Manager ng Alejandro Broadcasting Network. Hello, Mami D. Good afternoon. Paki-greet ang viewer natin sa Palawan, si Jeep Abia. Happy birthday. Favorite kanya sa ABN ITV daw. Nanonood sila daw ngayon. Hi, hello, dyan sa Palawan. Hello, ang ganda ng Palawan. Mabuti sila, Sergi. Galing dyan. Diba, sa Colon, Palawan. Correct me, Ron, Colon, parang masama pakinggan. Basta narinig ko lang. Colon, Palawan. Pero ang ganda diyan sa Palawan. So, thank you for watching. Happy birthday dyan sa Palawan, si Jeep Abia. Happy birthday. Favorite kanya sa ABN ITV daw. Nanonood sila ngayon. So, happy birthday. More birthday to come. Keep safe always, Mr. Jeep Abia. Thank you for watching dyan sa buong Palawan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy pa tayo. So dito sabi naman ni GC Refran Ortiz kay Sir Given at kay Elma, baka magulat na lang kayo, ikakasal na sila. Sabi naman ni Ailami Biliga, di natin alam. Ang sabi naman ni Alma Dolayba, hindi nga sila hiwalay. Yung mga marites nagpakalat ng fake news. Sinabi niya yon, hindi sila hiwalay nga ni. May video sila galing pa sa hospital, sabi pa ni Gavin. Pero alam ko, hindi ito naghihiwalay kasi ang nagdala din kay Sir Gavin sa hospital si Elma Asagra. Ang sabi naman ni Alma, ni Leonor Bormio de la Cruz, niladlad na nga yung babae ni Tichi R. ka ba naman? Ano ka ba naman? Ang sabi naman ni Joseph Mercado, hindi nga hiwalay, malapit na kasal nila, kaya busy sila. Mabibigla na lang tayo, wag muna tayo maniwala sa mga kung ano nung mga sabi-sabi dahil sabi nga, ang istorya, ang chismis, may gawa, may dinagdag, di ba? So sabi nga, pag chismis,
pag chismis na may pakpak na. Okay? So, dyan na lang, hintayin na lang natin ang big announcement ni Sir Given at ni Sir Irma kung talaga naghiwalay sila. Although nababasa natin, lalo na nung isang araw, sila lalat ang laman ng Facebook. Okay? So, hintayin na lang natin. So, good luck at mahal na mahal ka namin, Sir Given and Madam Elma. Abit fan nyo ako, si Mami D. Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. So, dito na tayo sa chika number 2. Nakakaiyak ang mensahe ni Matt Cayetano para kay Rini Batibonia. Sa kanyang post, itinatawag niya si Rini na Bobet at iniwan ang pangako na hindi pabayaan ang kanyang pamilyang naiwan ng kaibigan niya. Bit, huwag ka na mag-alala dyan. Ako na bahala sa pamilya mo tsaka lahat na naiwan mo dito. Pahinga ka na dyan. Kabait naman ni Matt Cayetano. Sa simpleng mensaheng yan, ramdam mo ang hindi basta kakilala lang ang samahan nila, may tiwala at may pinagsamahan at may klase ng pagkakaibigan na kahit wala na ang tao, tuloy pa rin ang tulong sa isa't isa at ang pagmamahal at responsibilidad. Minsan doon mo makikita kung gaano kabuti ang tao sa iyo. Handang tumayo para sa kanya kapag wala na siya. Okay? Uy, congratulations din kay Matt Cayetano dahil umabot na sa views ang kanyang ilang milyon, 1 point views ang kanyang, ayan. Matt Cayetano is grateful to have reached 1 million FB followers, a testament to the overwhelming support not only for Rini but also for his closest friends. Sabi pa, as of June 27, 2026, Matt Cayetano has 1.1 million followers on FB and the number continues to grow. For sure, Rini would have been the first to celebrate his friend's success. Congratulations and more success to come. Basta mabait ang tao, ang daming grasyang dumarating. Okay? Panalatihing mabait sa kapwa. Okay? At dito naman tayo sa showbiz. Chika number 3. Alexa Ilacad opened up about the intense pressure of being a woman in showbiz, revealing her ongoing journey of healing from past struggle with body image and body dysmorphia. Ayan. I wanted to change a lot about myself. For myself, people would call me names or give me backhanded compliments and it always had something to do with my weight. Umabot na sa point na I don't need to give an answer. I don't need to explain myself ever to anyone anymore. So natatakot siya na pagpiyastahan siya pagdating na sa kanyang kalusugan, sa kanyang pangangatawan at talagang asahan daw ninyo na mananatiling fit ang kanyang body. Dahil ayaw daw niya na pagsabihan siya na ganito, ganyan. So, ngayon pa lang, inasikaso na ni Alexa Ilacad ang kanyang magandang pangangatawan. Dito na tayo sa Showbiz Chika number 5. Actress Katrina Halili accepted an awards on behalf of Chris Lawrence at the 77th PMPC Star Awards for Music. Just days after confirming they are giving love other chance. Kasi nabalita ko ito daw si Chris Lawrence, nagsabi kay Katrina kung pwede pa daw siyang ligawan. Dahil, alam nyo na, sila unang may relation at nagkaroon silang anak. Ito nga si Kate, nag-iisang anak ni Catherine na Halili kay Chris Lawrence. And si Lawrence naman, nag-asawa din ng iba, then naghiwalay din, mayroon din siyang anak na lalaki. So nag-iwalay sila pero hindi sila
nag-aaway, parang in good term pa rin sila dahil sa kanilang mga anak. So ngayon, hiwalay na rin si Chris Lawrence sa kanyang kinakasama, and then inalagaan na lang niya ang kanilang panganay na anak nila ni Katrina Halili, na which is noon daw, hindi pinapansin ni Katrina Halili pag pumunta si Chris Lawrence sa bahay nila para asikasuhin ang anak niya, aakyat daw kagad siya ng second floor. Pero ngayon daw, ano pa man, binawala na lang niya yung sama ng loob niya kay Chris Lawrence ngayon. Talagang ini-entertain niya naman siya. At very close na sila at talagang ang daming nakaka-anting na pagsasama nila, napaka-sweet, talagang ma-in love ka. So yun nga, nagpaabot ng si Chris Lawrence na pwede daw pa siyang ligawan. Sana magkatotoo dahil ako, avid fan din nila ako. So, ano pa, si Katrina Halila, hiwalay naman din doon sa kinakasama niya dahil nagadan ata. Ito naman si Chris Lawrence, hiwalay rin sila, pero hindi naman gadan, pero talagang hiwalay na. So, ngayon, nag-focus na lang sila sa kanya anak, si Kate, kay Katrina Halili, and then si Katrina naman, in-accept naman si Chris Lawrence. Very close sila ngayon, napaka-sweet. Talagang mapaibig ka. So sabi nga, right on the heels of confirming that she is now being officially courted by his former partner Chris Lawrence, actress Katrina Halili accepted an award on the R&B singer's behalf at the 17th PMPC Star Awards for Music held last Thursday, June 25. Chris won for Male R&B Artist for the Year for his song Within. So coming on stage to accept the award on behalf, Katrina shared with the crowd. Ako po si Katrina Halili, dahil wala po si Chris Lawrence, ako po ang nautusang bilang wala naman po tayong taping love. Isa pong karangalan po para sa akin, natagapin po ang PMPC Star Awards na ito sa ngalan ni Chris Lawrence na hindi po makakadalo ngayong gabi. Tapos po Opo, ang kanyang pasalamat sa PMPC para sa pakilalang ito at sa lahat ng patuloy na sumuporta sa kanya. Katrina also shared the message Chris gave her to say on his behalf, while Bernie Satorno for always believing in me, and Ladine Rojas for the opportunity to collab on the songs, at sa lahat po ng sumuporta sa mga vlogs and showing their love for Kate, maraming salamat po. So sana magkatuluyan ulit sila. Okay, saan pa yan pupunta, di ba? Sabi ni Lisa Lucido Andaya, mas ibalita niyo ito pa good vibes lagi. Sabi naman ni Leona Ginny Biasto Santos, Lynette Sabala, Fran, dito ang pila ng mga tritahin na kinikilig sa dalawang ito. Nakiusap po kasi si Sir Chris na siya ma-receive free siya since wala naman taping si Miss B. So, yon. Ang sweet nga po talagang super supportive sa isa't isa sila na Katrina Halili at Chris Lawrence. So, sabi naman dito ni Edna Garezo Canoy, the thrill of being 30 is different. It's down to the bone. I'm thrilled with them. Can't wait. Congrats Miss B and Mr. B. Okay? So, dito naman tayo. Pero maghintay tayo ha. Napaka-sweet nilang dalawa. At alam ko, sasagutin ulit ni Katrina Halili. At mas Katrina Halili na siyang naang mahalik kay Chris Lawrence. Yes! Maraming naghihintay dyan. Maraming nagtatanong sa akin tungkol sa dalawa. Di ba nakikita naman tayo napaka-sweet nila, lalo kasama nila si Katya. Anyway, galing nga sila sa Palawan, di ba? Nag-ano sila doon, nag-swimming kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Kate. So dito na tayo sa Showbiz Chika number 6, OPM ballader and songwriter Jose Marichan clarified why he has no plans retiring from singing and performing even at the age of 81. 81 na pala si Jose Marichan. Malapit ang September. Talagang unang-una natin maririnig ang kanyang napakagaling sa pagkanta ng Christmas song. Ayan.
hanggang doon na ako. Pag nagtugtog naman na memorize ko, pero walang tugtog. Yung tune lang ang alam ko. Sabi nga ni Jose Marichan dito, I'm not in a hurry. No, I think for as long as the audience is there, I'm happy to sing for them, God willing, because music is God gift to me, and expressing my songs and giving joy to people that may give back to God. So, hindi daw siya mag-retire sa pagkakanta kahit ang edad niya ay 81 years old. Kung may lakas doon siya, handa siyang kumanta sa madlang people, lalo na dito sa Pilipinas. Pero kilala din ang mga kanta niya sa buong mundo when it comes Christmas song. So, congrats Mr. Marichan, marami pang buhay, malakas ka pa at marami pang taong mapasaya dahil sa kanta mo. Thank you so much for that. So dito na tayo sa Showbiz Chika number 6. Okay? Mula sa matagal na pagkakaibigan hanggang sa pag-ibigan, sina Dominic Roque Alzo Ramirez ay may isang tunay na slow-born love story na unti-unting namumulaklak matapos ang maraming taon ng pagkakakilala. So matagal na pala silang magkakilala ni Dominic Roque at ni So Ramirez. Dahil after kay Bia Alonso, wala tayong naririnig na may mga ibang babae si Dominic Roque at ito naman si Bia Alonso kay Ko, di ba? So, hindi rin natuloy ang kasal. So, mayroon tayong pag-usapan dyan mamaya kay Bia Alonso. And then, ngayon naman, si Dominic Roque kay Zoe Ramirez. So, matagal na pala silang magkakaibigan na napunta sa pagkakaibigan. So, nagkilala sila isang Magic Ovation ng 2010 at naging bahagi ang isang grupo ng magkakaibigan bago tuluyang maging magkasintahan noong huling bahagi ng 2024. So, wala pang 1 year. 1 year na to 26, magto 2 years na nga ni, no? So, isa pang nakakatuwang detalye, pareho silang pinanganak noong June 20. So, pareho silang birthday June. Pero alam ko May 20 and June 20. Kaya madalas silang magkasamang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Mas pinili ni Dominic at Sui na panatilihing privado at joke or low-key ang kanilang relasyon na nakatuon sa isang taos-pusong koneksyon kaysa ingay ng social media. Noong 2025, binahagi ni Zoe na nasa masaya silang honeymoon stage at walang pressure na nararamdaman sa kanilang relasyon. Mula sa mga vacation beach hanggang sa snowboarding, adventure sa Hokkaido, Japan, patuloy nilang pinapatunayan na ang kanilang pagmamahal ay tapat. Pinakamagandang pag-ibig ay maaaring magsimula sa love story. Hashtag Zoe Ramirez, hashtag Dominic Roque, hashtag lifestyle. Ang sabi naman dito ni Z, Tamayo, kaya magkasundo sa lahat ng bagay, pareho kasi ng birthday, July, hindi John, pero happy ang mag-couple. Dom Zoy. Hindi daw July, kasi birthday July, hindi July 20, hindi June. Nagkamali lang nagsulat dito. So, good luck po. Pareho kayo magaganda. Sabi na ni Selfa Rafaelio Mendiola, sana magkatuluyan sila like Zoe and Dom. Okay? So, dito na tayo sa Bia Alonso. Sorry na dapat ikasal siya sa Spain, kaya lang hindi natuloy dahil nga daw sa prenup. Yung prenup pala, kung papayag kasi ganito, papayag kasi ganito sa mga kayamanan. Siyempre sa sobrang yaman ni Ko. Okay? Basahin na natin. Tuluyan na naghiwalay sina Bia Alonso at Vincent Ko. Ito ay matapos makansila ang kanilang kasal sa Spain. Dahil umano sa di napakasunduan na prenup agreements. Mapapansin na naka-unfollow na si Bia Alonso sa kay Vincent sa IG at balik taping na rin ang actress para sa kanyang bagong teleserye. So hiwalay na talaga silang dalawa. So naka-unfollow na daw si Bia sa IG ni Vincent Ko. So, Bia Alonso at Vincent Ko naghiwalay na ng tuluyan matapos makansila ang kanilang kasal dahil na doon sa problema ng prenup. So,
loka naman ito. So anyway, mayaman naman si Bia. Sana si Bia makahanap na ng ano, mandali at seryosong relasyon ta nagkakaedad na si Bia. So sayang yung ganda, 'di ba? So kailangan mayroon siyang ano tawag dito, lahi, 'di ba? Baka mag-edad na siya 35, sana mabigyan pa ng anak. Pero anyway, wala mang impossible ngayon. So in God hands, so manalangin lang, 'di ba? Sana magkaasawa siya kaagad. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 8. Look, family, friends, and loved ones bid their final farewell to Divine Adela as he was laid to rest in town in Nigeria on Friday, according to his aunt. Live stream of the burial was shared to allow Divine's friends from different parts of the world to join and pay their respect. So inilibing na po si Divine Adele sa kanyang bansang kung saan siya pinanganak sa Nigeria noong Friday, kahapon, June 26. So, talagang kasama ang kanyang pamilya, kaibigan, at saka ang nagmamahal sa kanya kay Divine Adelia. So, sa ngalan po ng Showbiz Chika, Istoryahanay with Mami D and Alejandro Broadcasting Network, condolence po sa bereaved family, Adeli family. You may rest in peace. Pagdasal mo na lang kami dito sa mundo. Okay, thank you for watching. Kay Tita Sonia Aranda, hello Mami D, good afternoon. Good afternoon po Tita. So sana enjoy ka lang dyan, and then back to dancing after, kasi mayroon pa siyang pinagdaanan si Tita Arianda. Pero alam ko, si Tita Arianda napakagaling magsayaw ng ballroom. So back to dancing na ito. How many days now? Okay? Thank you for watching, Tita. Alam kong nandyan ka lang sa bigaa. At marami itong mga tanim na bulaklak. Nakikita ko, naiingit nga ako. Kaya mahilig din kasi rin ako sa mga bulaklak. So nakikita ko doon sa second floor niya, puro flower yan ni Tita Arianda at mamahaling bulaklak. Gusto ko nga sana humingi noon. Kailang busy siya sa kanyang mga bisita. Noong nagpunta ako doon. So anyway, may mga time pa man kung makapunta ako doon, maghihingi ako ng mga napakandang bulaklak. Tapos may mga ano pa doon na bilog ang bonga. So ang sarap noon. Yellow siya. Tapos ang laman noon maasim-asim, ang sarap-sarap. So, thank you for watching Tita Arianda. At si Renzo Quinones, Mami D from C Residence, Manila Staycation. Wow, thank you. Sa Manila pala si Renzo Quinones, Mami D from C Residence, Manila Staycation. Kasi alam ko, nabasa ko, nag-attend siya ng seminar for empowerment. Yes, correct me if I'm wrong. So, fly high, Renzo. Ingat ka dyan at ingat sa pag-uwi. Thank you for watching. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Dito na po tayo sa poster drop someday. Poster drop, someone someday. Ito po ang binibidahan ni Catherine Bernardo, James Reid, and Maha Salvador. The feel-good modern drama follows a young woman CEO who creates a dating app to help women find love. Diba? The series also marks the teleserie comeback of Catherine James Reid and Maha Salvador, directed by Chad Vidanes. The film is brought to life by ABS-CBN Studios and Dreamscape Entertainment. Joining the stellar lineup are Roel Santiago, Rita Avila, Macoy De Leon, Daniela Straner, Miggy Jimenez, Matt Ivans, Kat Galang, Mary Joy Apostol, and Miss Dimple Romana. Ay papalapas po ito sa Channel 5. Ang Someone Someday or sa ABS-CBN. Cuts its on All TV or TV5, All TV2, TV5, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TV, TFC, and stream first on Netflix. So, abangan natin si Catherine Bernardo. Ipapalabas po ito sa
kanilang TV station, Channel 7, Channel 5, ABS-CBN, I1 TV, TFC, Someone Someday, poster drop, Someone Someday, starring Catherine Bernardo and Reid and James Reid and Ma Salvador. So kasama din nila dyan si Roel Santiago, Rita Avila, McCoy De Leon, Daniela Straner, Miggy Jimenez, Matt Iwans, Kat Galang, Mary Joy Apostol, and Miss Dimple Romana. At papalabas ito soon yan sa all TV2, TV5, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I1 TV, TFC, and stream first on Netflix. So, abangan natin yan. So, dito na tayo sa Hot Scoop ngayon. Hindi lang siya maganda, wagi din sa Female Pop Artist of the Year, si Gida Avanzano na anak nila si Gisa Saragosa at Dingdong Avanzano. Congratulations at patuloy ka magniningning. Thank you sa lahat ng nanalo sa PMPC Star Awards for Music. Congratulations sa lahat ng nanalo sa PMPC Star Award for Music. Lalong-lalo na ito si Jada Avanzano. Okay? Female Artist of the Year. Pop Artist of the Year. Okay? Huwag niyong gawin. Sabi ni John Estrada. Mabigat ang binitiwang salita ni John Estrada na huwag niyo itong gawin. Huwag ninyong gawin. Nagbigay ng matinding paalala ang aktor na si John Estrada sa mga lalaking nag-iisip ng magbabalak magtaksil sa kanilang asawa. Dahil ang pagdaanan ito ni John Estrada sa ginawa niya kay Janice de Belen. Sa panayam sa kanya ni Matteo Gudicelli, si Matteo, yung primetime naging bukas, si John tungkol sa mga pagkakamaling nagawa niya noon at sa mabigat ng pagsising dala nito. Ayon sa kanya, may mga bagay sa buhay na huli mo na lang maintindihan kapag nawala na ang taong mahalaga sa iyo. So sabi yan ni John Estrada, huwag ninyong gawin ito lalo na kayo ay may asawa at pagsisihan niyo ito pag kayo ay nagtataksil sa kanilang mga asawa. Ayon sa kanya, may mga bagay sa buhay na huli mo na lang maintindihan or maiintindihan kapag nawala na ang taong mahalaga sa iyo. Ramdam ni John Estrada sa mga pinagagawa niya, hindi lang kay Janice de Belen, pati yung yung kasalukuyan niyang bago kay Janice may isa pa na beauty queen, naghiwalay din sila, tapos mayroon bago naman ngayon, parang naghiwalay na naman. Parang ramdam ni John Estrada. Don't do it. Pagsisihan niyo yan. Maniwala kayo sa akin, sabi pa ni John Estrada. Dadag pa niya, masakit ang leksyon na natutunan niya, lalo na nang maramdaman niyang tinapanik niya po. Diyos ang pinabalik sa tamang landas. Talagang tinapik siya ng Diyos para papunta siya sa tamang landas. Para kay John, hindi biro ang epekto ng pagkakamali sa relasyon at pamilya. Kaya ang payo niya sa mga lalaki, huwag niyo itong subukan. Huwag ninyong sayangin ang tiwala, huwag hintayin na mawala ang lahat bago ninyo ma-realize ang halaga nito. Dahil minsan ang pagsisisi ay hindi lang panandalian, dala mo ito habang buhay. Okay? I got you, John Estrada. So sa pagkakamali niya, ngayon lang niya na-realize na yung pagmamahal na binigay sa kanya ng mga babaeng minahal niya ay nagsayang lang. So huwag kayo magtaksil sa inyong mga asawa kung kayo kasal na. Yan ang mahigit na payo ni John Estrada. Tandaan nyo yan sa lahat na may mag-asawa. Pag nag-asawa na kayo, yung asawa nyo na asikasuhin nyo, huwag ng iba. Hindi porke marami kayong pira, mabili nyo lahat. Huwag ganon. Mali yun. So malaking pagsisisi ni John Estrada. You'll regret it for the rest of your life. So pagsisihan nyo to sa bang buhay. Okay? Sabi naman dito na
ni jingle. So, matanda na kasi kaya magsisisi na gano'n naman talaga pag tumanda na, pero nung bata pa, hala, bira. Diba? Sabi naman ni Olivia Taduyo, naniwala naman ako kasi hindi lang isang bisis kundi 2 at 3. Ay, nako, pag ulit pupulutin ka na sa kangkungan, pero maswerte ka pa rin kapag may anak kang magmamahal sa'yo na mag-aaruga pag matanda. Kaso paano kung wala? Okay? So, sabi naman ni Wing Agas, maaring totoo na nagsisisi siya kasi walang impossible sa Diyos kahit ikaw yung pinakamatigas na tao sa buong mundo. Pwede kaniyang mapagbago, tanggapin mo lamang si Jesus Cristo, lahat magbabago. Walang imposible. John Estrada, idol, sana nga na totoo yan sinasabi mo. God bless. Galing po yan kami sa Agas. Okay, so lahat ng mag-asawa, bawal magtaksil. Nasa huli ang pagsisisi. So magbabalik ang Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D after this commercial. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Yes, and back. Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Katabil-tabil talaga ni Mami D. Ang daming pinagtatanong. Okay, live na live po tayo ngayon sa Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Sa Alejandro Broadcasting Network. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. Okay? So, magtatabayanan nyo po ako every Wednesday and Saturday. Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Live dito sa Alejandro Broadcasting Network every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. Okay? So, sa lahat ng nanonood ngayon, thank you so much. Lalo na ito si Tita Sonia Arianda dyan sa Bigaa, and then ang General Manager ng Alejandro Broadcasting Network, si Sergi P. Alianza. And then si Grace Espadero, si Fernando Llamera, at si Ross Trelias. Thank you for watching. Dito na tayo sa nanalo ng 2026 Mr. Gay International or Mr. Gay World Philippines 2026 na si Dre Arias. From hiding for survival to standing in front, Dre Arias unforgettable question and answer moment. Imagine having to choose between your career, your family, livelihood, and your true self for years. That was the reality for the Mr. Gay World Philippines 2026. Dre Arias. Yung Mr. Gay World 2026, yung Mr. Gay, ibig sabihin bisexual siya. Kasi Mr. Gay World Philippines 2026 o bisexual nga siya. When asked how advocates can build bridges while staying true to themselves, Dre didn't give a rehearsed pageant's answer. Instead, he bared her soul, reminding us that coming out is an act of courage and that our collective bravery is essential for the survival of the marginalized. The microphone might have cut off,
but whose message come through loud and clear, hindi namin kayo kakalimutan. Sabi pa ni Dre Arias. Ito yung question. How can LGBTQIA+ advocates build bridges with people who have different beliefs while remaining true to their identity? Ang answer ni Dre Arias, for years, I have denied myself. Maraming taon na dininay ko yung sarili ko para sa sarili kong kapakanan. Para magkaroon ng maraming projects, ng maraming trabaho, dahil kailangan kong buhayin yung pamilya ko. And there's no shame in surviving. Naniwala ako doon. And how can I stay true to myself? Just come out. Nag-out tayo, naging matapang tayo, at patuloy tayong magiging matapang para sa survival ng lahat ng nasa community. Para sa mga taong naniniwala sa akin, para sa mga taong binubuhay ko, para sa mga taong kinakalimutan ng Pilipinas. Let us remember their names, the guys who were killed just because of their sexual identity. Hindi namin kayo kakalimutan. God answers Mr. Dre Arias, Mr. Gay World Philippines 2026 or Mr. Gay World Philippines 2026 Dre Arias. Congratulations. So, sabi dito, galing kay Joanna Laudato Melo, yes, congratulations, just be ourselves, be what we wanted to be, because at the end of the day, it is us who we wanted to be raised for flag. Galing kay Maureen Santos, congratulations. At galing naman kay A-Sky, true, marami pa rin kasi now na natakot mag-out ng true identity nila because of judgment of many people if they know na bakla ka, bisexual o okay lang yun. Kahit ano pa man, maraming takot at kinikip nila kung ano at sino ba talaga sila. Especially kung di rin sila tanggap ng parents nila dahil sexual identity, so they don't have a freedom to show they sa community na mapanghusga. Okay? So, dyan na lang po tayo. Pero dapat talaga i-shout out nyo na. Okay? Okay. Yan. So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 12. Ang pag-iibigan nila Chiripay Picachi at Ido Manzano ay nagpatunay na may mga pag-ibig na nabibigyan ng ngalawang pagkakataon matapos ang halos ang isang taong pagdidate, mahigit 2 dekada na ang nakalipas, muling nag-cross ang kanilang landas noong 2021. Habang magkasama sa seryeng Marry Me, Marry You mula sa dating pagkakaibigan ay muling sumiklab ang damdamin hanggang sa opisyal nilang kumpirmahin ang kanilang relasyon noong November 2021 sa loob ng halos 2 taon. Magsasama, naging inspirasyon sila sa marami dahil sa kanilang mature na masayang relasyon. Madalas silang makita, magbiyahe, papuntang pampublikong okasyon at magiging sa pangampanya noong 2022 kung saan kitang-kita ang suporta nila sa isa't isa. Ngunit tulad ng ibang kwento ng pag-ibig, dumating din ang panahon ng pamamaalam. Nagpasya sila, nakiwalay rin para itong dalawa, nagpapasya, nagpapaalam sa isa't isa. Sila, Ido Manzano at Chiripay Picachi, at sa mahigit 2 taon ang kanilang pagkakaibigan ay nagpunta nga kung nagpirma sa relasyon at wala namang kasanang naganap. Nagpaalam na sa isa't isa. Natatawa naman ako. Akala ko seryoso ako sa mga binabasa ko. Akala ko hanggang ngayon sila pa, hindi pala. So, natapos din. So, tapusin ang kanilang relasyon na magrespeto, na may respeto, pagmamahal at pag-unawa. Nilarawan nila ni Chiripay ang kanilang paghiwalay bilang isang beautiful breakup dahil pareho nilang pinili ang personal na pagbabago at ang pagtutok sa kanilang buhay at karira. Sa kabila ng kanilang paghiwalay, nanatiling magkaibigan sina Chiripay at Ido. Patuloy nilang pinapakita na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangan magtapos sa alitan. Minsan nag-iiwan ito ng respeto, pagpahalaga at magandang alaala sa manatili
mananatili habang buhay. Ay, maganda naman pala ang kanilang relasyon at dumating din sa puntong naghihiwalay sila. Okay? So, ayan. So, correct me if I'm wrong, Coron Palawan pala. Coron Palawan kasi sinabi ko. Thank you for correction. General Manager ng Alejandro Broadcasting Network. Thank you, Sir G. Coron Palawan pala. So, kagagaling lang din nila, Sir G. dyan. Okay? So, thank you for watching. Kay Jeep Abaya, happy birthday. Favorite kanya sa EBN ITV daw manonood. Sila daw ngayon. Thank you so much for watching. Diyan lahat sa Palawan, lalo na sa pamilya ni Jeep Abaya. Okay, happy birthday, Jeep. More birthday to come. So, yun na nga, naghiwalay na sila. Chiripay Picachi at Ido Mansay. Anyway, may mga edad na rin sila no? So, talagang hanggang doon na lang sila. So, habang buhay naman sila magsama, puro usap na lang at ganito. Hindi naman sila magkakaroon ng anak. Pero sana naman, nag-long last ang kanilang relationship. So, ganun pa man, naghiwalay sila, congratulations pa rin. At least, nagtapos na may respeto at paggalang. At ngayon, magkaibigan na sila. Okay, thank you. Dito na tayo sa ating final, Super Chica number 13. Nagpatawa si Nadine Losty sa kanyang naging pahayag tungkol sa kanyang love life. Ayon sa kanya, pag hiniwalayan daw siya sa kanyang boyfriend niya, ngayon ang pangalan si Christophe Barrio, wala na siyang balak na magkaroon pa ng panibagong karelasyon dahil anya pagod na siya sa usaping pag-ibig. Okay, ayaw na ni Nadine Losty. Tama na daw yon si Christophe Barrio. Okay, ayaw na niya relasyon ulit pagkatapos kung magkahiwalay sila nito. So, oo nga, hindutin ka rin lang naman pag nanawa iwan. Sabi ni contact si God Ketchup. Sabi naman ni Boy Ilang ang sabi naman ni Nadine noon kasi yung minamahal niya, nag-flirt kay Jolia. Although love team pa lang sila noon. Hindi magjowa but she already loves him and natuto siyang give up si James dahil iba gusto ni James. And now may new jowa siya. She always give everything kapag nakipagrelasyon siya. Kaya nakakapagod din naman talaga. Lalo kung nagmamahal ka na hindi na susuklian gaya ng pagmamahal ng binigay niya sa'yo. Nakakapagod lang, ganon. Okay? Be a fam, not with Filipino. If you're unlucky with Filipino, be with a fam. Kung hindi ka daw tagumpay sa Filipino, be a fam ka, sabi dito. Hindi, biro lang yung sabi ni, ni Nadine Lostre. Sa Nadine Lostre, pas, ang daming, mangliligaw dyan. Diyos ko, napakaganda. Diba? Isa sa pinakamagandang artista sa Philippines industry. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa lahat na nanood. Ang aking madihuan, si Grace Espidero. Ang aking kaibigan, si amigo Fernando Llamera. Si Tita Rose Trelias. At aking General Manager ng Alejandro Broadcasting Network na si Sergi Atienza. Si Tita Sonia Arianda, thank you for watching. At saka Sereno Quinones, thank you for watching. So see you ang Showbiz Chika Istoryahan with Mami D every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. So mag-iwan lang ako ng magpasalamat lang ako sa bigay ng opportunity sa akin. Thank you so much. General Manager ng Alejandro Broadcasting Network, si Alejandro B. Alianza, at ang CEO ng Home Depot Daraga na si Maricel Nator, at sa aming napakaraming sponsor, commercial, ang aming technician, onboard technician si Jonathan, at ang Alejandro Broadcasting Network ay located sa Washington Drive, Legazpi City. So, mag-iwan ako ng salita. Napaka-ikli lamang ng buhay natin para sayangin sa away, putya, galit, puot at inggit. Enjoy your life with love and peace. Ang sabi nga dito, trust. Ang ibig sabihin, trust God's power.
R, remember God's love. U, understand God's timing. S, surrender your plans. T, thank you in advance. That is your trust for God's power. You will be done. So, alam ng Diyos ang ating kabutihan para sa lahat. So, bago ang lahat, magdasal bago matulog. Bye-bye!